What's up guys? Ito na naman po si Kuya Sir at nakakalungkot na picture itong nakita ko ngayon, no. So ito ay sa Diwata Paris Overload dun sa Pasay. So ang sabi dito sa caption ay hindi ka naman talaga kumakain ng pares at pagkaing kalye. Pero dahil sikat si Diwata, kinakailangan mong mag-video na kumakain ng pares, isang kutsara, at sabihin talaga namang napakasulit guys. Okay. Ito, medyo lakihan natin. Ayan. Ito guys. So, dyan sa picture na yan guys, makikita nyo naman, okay, marami pa rin tao, di ba? So, maraming pumipila, maraming gusto maka-experience, pero hanggang dun lang yung kadalasan. Kumbaga, hindi ka talaga kumakain ng pares, pero dahil sikat si Diwata at maraming nag-iidolo sa kanya or maraming gusto makita siya, no? Parang feeling na nakita ko si Diwata sa personal, ay o-order ka, syempre. Pipila ka eh. Hindi ka naman pwedeng mag-butt in dun sa gitna at sabihin pa picture Diwata kasi busy yan. So, ang tanging paraan mo lamang para makadaupang palad si Diwata ay lumapit at mag-order, no? Pumila, umorder, yan. So, pag naka-order ka na, so may chance na siya yung nagsasandok, yung nagsaserve, diba? Or naglilibot siya at kinukumusta yung mga kumakain. Doon lang may chance na makapagpa-picture ka or ma-experience mo na makita si Diwata. Ang nakakalungkot lang dito guys, sa dami ng kumakain na yan, okay, daan-daan, siguro sabi natin more or less 1K a day ang gustong kumain dyan. Or kasi siyempre mula umaga hanggang gabi mahaba pa rin daw ang pila, no? So siguro yung iba sa inyo na experience na kumain dyan, kung hindi ka talaga daw kumakain ng pares ay hindi mo talaga kakainin, titikman mo lang. Kumbaga kasi ang base price niya yung ang kadalasang kinakain talaga ng tao yung 100 pesos, di ba? Siyempre sulit nga naman yun. Tsaka ako, kung pupunta man ako, sulit yung 100. Okay, sulit talaga yung 100. Sa words pa lang, only rice, only sabaw, di ba? Tapos may soft drinks, no? May only condiments, di ba? So wala ka nang hanapin pa. Napakasulit ng 100. Ang problema, maraming ding tao na hindi talaga kumakain yan, no? Hindi talaga trip. Yung iba dyan nanalansahan sa sabaw kasi nga beef yan. Okay? So, yung iba hindi gusto nung maraming tao sa paligid, no? Parang nasusuffocate sila kasi nga ang daming tao, ang daming nagsasalita, ang daming naglalakad. Parang nagiging parang nagiging cautious ka habang kumakain, hindi ka makapag-relax habang kumakain. Yun yung negative sa part na ganito. Okay? So, siguro in the future, magaganda to. Kumbaga parang magkakaroon ng division kada isang table. Merong division sa labas, merong guard or meron man lang nag-a-assist sa pila para hindi magaganito. Kasi tingnan nyo guys, kung titingnan nyo yung picture, dyan pa lang sa picture na yan, hindi pa yan video ang daming tao. Okay, ang daming naiwang pagkain, ang daming nasayang na pagkain. Hindi talaga sila Claygo. Okay, yung Claygo guys, yung clean as you go. Clean as you go. Okay, sorry. Clean as you go. Okay? Yun po yung dapat pinapatupad dito kasi para sa kaalaman nyo, karamihan na ng restaurant, ng mga kainan, ay ganun. Okay? Maliban na lang dun sa mga talagang may server, mayroong waiter na taga-ligpit. Pero most of the time, karamihan yan, merong Claygo. Okay? Tsaka ikaw din mismo as kumakain, kung hindi mo naubos or hindi mo na tripan yung pagkain mo, maano bang iligpit yung kinagkainan mo, pagsamasamahin mo yung may laman pa at sa wala na plato or mangkok, no? So, hindi ganito. Yan. Tingnan nyo yan. Kung meron pa dyan ito. Yan guys, pinagpatong-patong kahit may sabaw pa. Yan. May kanin dito. Guys, hindi nyo ba alam ang kanin ang isa sa mga pinakamahal na bili sa mga bilihin ngayon? Pero tingnan mo guys, sinasayang lang ng ibang tao. Okay? Tsaka isa pa, maraming taong nagugutom. Kumbaga,
hindi biro yung gutom ngayon sa Pilipinas, no? So dapat kahit paano may gratitude kang ginagawa sa sarili mo or sa ibang tao na ay salamat nakakain ako ngayon. Okay? Kasi hindi lahat ng tao nakakakain ng ganyan. Okay? O nakakatikim man lang, di ba? So isa pa, marami ding stray dogs, stray cats, stray animals na hindi nakakakain. Okay? Mga namumulot lang sa basura. Yan, kumakain sa kalsada. Di ba? Sana kung nasa plano man ni Diwata yun, no? Yung mga waste ganyan, pag sama-samahin yung sabaw, kanin, or kahit pag halu-haluin niya yung kanin tsaka sabaw. So, ilagay niya sa isang lagayanan, tapos pakain niya sa mga animals. Yan. Magandang move yun. Kumbaga kung may makaisip man nun na sabihin sa kanya in person, or kung mapapanood mo to, Diwata, pwede mong gawin yun. Okay? So, in that sense, kahit papano, malilesen yung food waste sa Pilipinas. Kasi yan, kung sakali yan, diretso tapon mo lang yan. Sayang, no? Parang gagastos ka ng ganito ganyan sa negosyo mo, tapos ang daming waste na pagkain. Parang ang dating is kumbaga ang ratio mo is kunyari 50% kinain, 30% hindi. Parang ang pangit, 'di ba? Kumbaga parang hindi siya maganda sa negosyo. So ano tayong para magkaroon ka ng extra movement, yung ganito mga waste foods, 'di ba? Wasted foods ay ipamahagi mo sa mga nagugutom sa labas. Siyempre, yung iba dyan, hindi naman maselan mga sinasabi natin, mga hindi kinaya na bumili ng 100 pesos na pagkain. So, hindi naman sinasabi na, tira-tira lang yan, ibigay mo na lang yan. Hindi. Guys, sa panahon ngayon, siguro kahit ikaw na talaga kung hikahus ka sa buhay, ay gagawin mo, ikakainin mo ang tira-tira. Maraming gumagawa niyan, guys. Namumulot sa basura, nanghihingi ng pagkain na tira-tira ng ibang tao para lang makasurvive. So, hindi yun masama na ibigay mo yung tira sa kanila kaysa itapon mo. O for me, tama yun kung ganun gagawin niya. Or kung hindi naman niya gustong sabihin sa tao, kasi siyempre, dati nasasabi, yung ibang kumain dyan ay may sakit. Siyempre, makakahawa. O, di ba? O, sabihin natin, ang gawin natin is ipakain sa mga stray dogs, stray cats, 'di ba? Kasi hindi naman sila maselan, tsaka yung karamihan naman sa mga stray dogs, stray cats is malakas naman ang resistensya. So, be vigilant lang. Siyempre may mga buto yan, may mga nakalagay diyan. Sana linisin. Okay, linisin ng mga crew ni Diwata para pag kinain ng iba, okay, pag pinamigay sa iba is kahit pa paano clean siya or medyo initin siya para mawala yung bakterya. Basta sayang talaga, guys. Tingnan nyo, guys, yung nangyari. Hindi ko pala picture to, guys, kay ano to, kay Jeremy Layson, okay, kay Layson. So yan, guys, mga comment basahin natin. Nakakatawa man pero nakakalungkot dahil sa food waste. Sabi ko kanina, Mountain Dew lang inaubos. Okay. Ang dami na sayang na pagkain, di ba? Huwag doon sa social media, pero ano na naman yun eh, sarili niya naman yan eh. Yan, hindi siya kligo, hindi nga siya kligo, guys. Pwede naman napakanta sa mga alagang hayop. Kapag di maubos, di pa rin masasayang, di ba? Sana mabigay sa mga stray dogs. Nga, guys, sana mabigyan ng aksyon to kasi hindi to biro, kasi hindi yan konting pagkain, napakarami yan, guys. Kung iano mo ng 100 dyan kada isang order, libo rin yan. Okay, libo din yung nawala sa'yo na hindi kinain. Okay? Although binayaran na yan, kumbaga hindi kinain, nakikita mo as an owner na hindi kinain yung niluto mo, yung ginawa mo. So, masakit yun sa loob. Diba? So, Diwata, kung makapanood mo to in the future, sana aksyonan mo to. Okay? Alam kong hindi lang ito si Kuya Jeremy ang nakaranas nito. Okay, marami pang iba. Okay, so tayo, maraming salamat sa pagsama, sa pag-react sa picture na ito. Okay, credit kay Jeremy Layson. Okay, thank you sa pagsama. God bless. Ay, huwag niyo palang kakalimutan yung aming page at YT channel. Okay, thank you ulit.